Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ating po mga sponsor ngayon ay ang Sambayanan ng Birhen ng Lourdes, Barangay Miguel Mojica, Sambayanan ni San Jose, Barangay Banayad, Sambayanan ni San Pedro Apostol, Barangay Bukal, at ng St. Augustine School Community. Samahan po natin ang ating mga kapatid na may pasalamat at may mga natatayang kahilingan. Mirna Bidamo at mga kapatid, Sambayanan ng Bukal, Puring Rapols and Family, Nini Bidamo, Aliwalas at Pamilya, Kasyo Kuring mga anak katapo, Cora de Guzman, Domi Noceda, Domeng at Panya Rui, Willie at Ninette at Pamilya, Joet Manesa Ras at mga anak, Nato at Lulu Aurea. Para sa patuloy na pagaling na Bella Hernandez, Cynthia Tolentino, at Edibert Peñalba. Sponsor po, Celso Pereña, Maxi Campano, Celia Disagon, Arceli Maraan, Gina Isguera. Para sa mga kaluluwa ni Ricardo, Adelisa, Conrado, Procopio, Antonia, Eddie, Adel Siriaca, Polonio, Consorcia, Elina, Alicia, Arcadia, Vicente Meneses, Emiliano, Pasita, Lina, Monsignor Chito, Roman, Rosita, Miguel, Victoria, Lydia, Perry at Ben Cesar Sr., Remy, Pablo at Salucia, Shelo, Juan, Arcelita, Conde. Para pa rin po sa patuloy na pagaling ni Erlinda Canong at Cynthia Tolentino. Pasalamat ni Romy at Lydia Rodis. Pasalamat po ni Maria Michelle Victorina Navarrete at Violeta at Maria Katrina Pakingan. Para sa patuloy na pagaling ni Felix Joaquin Navarrete at Dennis Johnson. Para sa mga kaluluwa ni Bernardino, Concepcion, Baltasar, Edgardo at Bernie, Lolita, Lolito, Manolito, Normita, Raquel, Armando, Joaquin at Jaymar. At para sa mga kaluluwang walang nakalaala. Magsitayo po tayo at ating dasalin ang orasyo imperata laban sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makapdanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pamamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, ang isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malulahati at pinagpalang Birheng Maria. Amen. Mahal na Birhen, magpagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Agustin. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Colonsod. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsiupo po tayo.
Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa ika-26 na linggo na tayo sa karaniwang panahon, araw ng Huwebes. At ang ating pong banal na pagdiriwang ay pangungunahan ni Reverendo Father Harold Mart C. Arenal, ang ating katuwang na pari. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo po ngayon ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagpapadala kay Santa Teresita ng sanggol na si Jesus, na siyang ating ginugunita sa araw na ito, isang dalaga at pantas ng simbahan. Upang tayo rin ay maging marapat sa biyayang ipinagkaloob niya sa mga banal. Sa misang ito, aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos na mapagmahal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin. Mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po tayo. Pagbasa mula sa Aklat ni Job.
Sinabi ni Job, aking mga kaibigan, ako'y inyong kahabagan. At sa galit nitong Diyos, ako'y kanyang ibinuwal. Bakit ako inuusig? Wari kayo itong Diyos. Di ba kayo magsasawang pahirapan akong lubos? Sanang sinabi ko'y may tala at may sulat, at ito'y magawang isang buong aklat. At sa bato'y may ukit itong mga salita ko, upang sa habang panahon mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay magnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata at di ng sino mang iba. Ang puso ko'y nananabik, namamasdan ko na siya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon, makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukubli, kita'y hahanapin. Tugon po. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Tugon po. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Tugon po. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Kumayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ng nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayo magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayan hindi tumatanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa, ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo po tayo. Ang inang simbahan ay nagdiriwang para sa kapistahan ni Santa Teresa ng sanggol na si Jesus, no? Saint Therese of the Child Jesus, o kilala rin na Saint Therese of Lisieux. Galing po siya sa Lisieux, sa France, no po? At ang kwento ng kanyang buhay ay simple lang. Siya ay diniklara ni Pope John Paul II o Saint John Paul II bilang patron ng mga misyonero. But the irony behind, hindi naman po talaga siya nagmisyon, telling you the truth. Hindi siya nagpunta sa mga liblib na lugar o mga remote areas para gawin ang misyon. Pero bakit siya tinawag na patron of mission? Dahil po sa kanyang buhay at sa kanyang pinakitang kabanalan. Siya po ay naging monghe o mongha ng Carmelite. At sa kanyang pagiging mongha, siya ay naglingkod sa Diyos hanggang sa umabot ang kanyang kamatayan sa edad na 24. At the age of 24, she passed away, having the sickness called tuberculosis. So sa ngayon po ay may gamot ang tuberculosis, pero during her time, there was no cure of this kind of illness or sickness. At siguro makaka-relate tayo sa ngayon kasi ang symptoms ng tuberculosis is similar to the symptoms of what we call COVID-19 na po nilalagnat, ang inuubo hanggang sa bumibigay na ang katawan. So ganun po, no? At sabi nga sa kwento ng isa sa mga madre na kasama niya sa kumbento, when she was about to die, she looked on the crucifix, on the cross of Christ, and on her last breath, on her deathbed, she said, I love you, my God. For truly, Saint Therese is the missionary of love. Sabi niya po, ang misyon ng tao ay ang magmahal. Yan ang pinaka-misyon nating lahat. Ang magmahal. Which is truly, Jesus said, love one another. At napakaganda po ng Ebanghelyo ngayon. It talks about mission. That when Jesus chose 72 other disciples, He sent them for a mission. Napakaganda na po. Mission. At lahat tayo, remember, when we were baptized, we are also missionary by nature. We are also missionaries of Christ. Tagapagdala ng mabuting balita. At dito, dalawang bagay ang pinapaalala sa ating lahat. First, sinasabi dito, anyone who do the works of God must not be a person of business or profit. Isa yan sa mga paalala sa ating lahat, sa aming mga pari, sa mga lingkod simbahan, na ang misyon na ito, na ang trabahong ito ng Panginoon ay hindi para tayo ay kumita. Hindi para pagkakitaan ang simbahan, hindi para pagkakitaan ang paglilingkod sa Panginoon. That hurts the church. And that hurts Jesus. Sabi nga, it really hurts. Sabi sa TikTok.
a good reminder for us. Huwag gagamitin ang misyon para sa pansariling interes. Huwag gagamitin ang paglilingkod para kumita ka. O para magkapera o para sumikat ka. Hindi ako galit, ha? Ayoko lang talaga ng ganyan. Kasi ako mismo, lalo na sa mga lingkod simbahan, pag ako may nalaman na ganyan, ako mismo, this is the reminder of Jesus. This is not our mission. This is God's mission. Missio Dei. Ikalawa, when we do the works of God, do not set yourself to be inclined with material things. Sabi nga rito ni Jesus sa kanyang mga alagad, no? Kapag nagmisyon ka, kapag naglilingkod ka, huwag kang humanap ng kapalit. Huwag kang mag-expect na ibabalik sa iyo ang ginawa mo. Sabi pa nga niya rito, huwag kayong magdala ng sandalyas, huwag kayong magbitbit ng supot, ng kahit ano. God will provide. God suffices everything. At sa palagay ko, ganito nakita ni Job ang kanyang buhay. Sa unang pagbasang atin pong napakinggan, that even in death, Job saw that God is always with him. Ito po yung famous reading sa mga patay na laging binabasa. Even in the midst of death, God is there for us. Napakagandang paalaala, mga minamahal, sa gitna ng pandemic na ito, huwag tayong mag-aalala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Let us just do our part. As Saint Teresa said, love is our mission. Show love every day, even in our family, especially, lalo na sa pamilya. Mag-mission ka muna ng pag-ibig sa pamilya mo para mas magiging madali ang pagmimisyon mo para sa iba. We ask the prayer of Saint Teresa of the Child Jesus na sana katulad niya sa maliliit na bagay maipakita natin ang misyon na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Magsitayo po tayo. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya, naway maging ulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian at kapayapaan sa daigdig, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bukasyon na magpahayag ng mabuting balita sa kaligtasan ng ating pamayanan, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa,
Naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit at ang mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Patuloy nating isinasama sa ating banal na misa ang mga nag-alay, sponsors sa araw na ito, gayon din ang mga kapatid natin na may COVID-19 at gumaling na sa COVID-19. At higit sa lahat, para sa kapayapaan ng buong mundo. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo po tayo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal kay Santa Teresa ng Niño Jesus, ikaw ay aming idinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikinatuwa. Ang ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Inoong
Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, ket sa pamamagitan ng Espiritu, ganung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay at ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Isa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, na mga apostol, ni Santa Teresa ng Niño Jesus, ni San Agustin na aming patron, ni San Francisco, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Bilang isang sambayan ng nananalig at nagmamahalan, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Panginoon sa pagdarasal natin ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng
aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Hesus na tumawag sa atin para maging mga alagad niya. Ang kordero na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo ng higit pa sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap ko po kayo na para na kayong nasa akin at iniugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen. Ito aming pagdalangin.
Pasalamat po ni Bebenta Sidamon para sa kaluluwa ni Jesusa, Maximanio, Maria Soledad, Agustin, Wilson, Sofia, at para sa lahat ng yumao sa angkan. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita ng Niño Jesus, sa iyo na nagbubunsod sa Kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At tayo po ay magbibigay parangal din ngayon para sa nalalapit na kapistahan ni San Francisco de Assis. Ano pa't maraming hirap sa ating maraming hirap sa katihan man at sa dagat, awa mo'y lumalaganap, kaya ang iyong pangalan bantog sa sangkapuluan. Akayin mo, o kaming tanan, ang buhay mo'y nang matularan. Francisco, yayamang ikaw sa Diyos na kinalulugdan. Akayin mo, o kaming tanan, ang buhay mo'y nang matularan. At nais din po nating magpasalamat sa mga sponsors, lalo na po sa Nobena kay San Francisco at sa Nobena natin sa Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Palakpakan po natin. Salamat po. Bukas po ay First Friday, kaya meron po tayong banal na oras, alas 4, bago mag-misa. No po. So sa mga nagnanais maglaan ng oras para kay Jesus, napakaganda po ng banal na oras na tayo ay mahubog sa ating Panginoong Hesukristo. At sa mga susunod po na araw, lalo na sa darating na mga linggo na weekend, ay i-announce po natin yung mga ilang activities natin para sa nalalapit na kapistahan
ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo't ingatan na mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo tayo, ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.